Kamusta na nga ba yung mga buhay namin dito sa Hong Kong? Well, ito kami, pagod na pagod sa araw-araw. Nakakapagod maging mahirap. Yung gusto mo na magpahinga pero wala kang pera. Napapagod na talaga ako, pagod na yung katawang lupa ko. Pero sige na, kahit na wala tayong kalaban, patuloy tayong lumalaban. Hey everyone, Lizzie is here again for another video. And for today's chismis, may share lang ako sa inyo. Alam niyo ba dito sa Hong Kong, everyday kami gumagala ng mga alaga ko. And of course, marami akong mga namimit na mga Pinay at marami din silang mga alaga. Syempre talaga, given na talaga yan na once na magkita yung mga Pinay, nagchichikahan talaga yan about sa amo. At maniwala man kayo sa hindi, dito sa Hong Kong, grabe talaga yung mga ugali. Iba't ibang ugali ng mga amo. Na yung mga katulong parang hindi na tao kung itrato. Mayroon nga din akong nakilalang isang Pilipina na matagal na din sa amo niya. Or rather, matagal na dito sa Hong Kong, naka 13 years na siya. Pero alam nyo ba, grabe, nagdadala siya ng CCTV. Unbelievable, no? Yes po, mga sis, legit yan, meron siyang dalang CCTV. Yung rechargeable na CCTV, nakakabit yon sa bag niya at bawal siyang magsalita. At yung CCTV nakatutok sa alaga niya, meron siyang alaga na 2 years old. So alam nyo ba, pinagdala siya ng CCTV para iwas sa magchika-chika sa ibang mga Pilipina at panoorin din ng amo niya kung anong ginagawa ng alaga niya, kung binabantayan ba niya kung tuwing lumalabas sila ng bahay. O diba, imagine niyo lang kung ano ka-stricto yung amo. Grabe talaga. Hindi niya naman sadya na nahulog yung camera at nabasag. At alam niyo kung bakit? Pinapabayaran sa kanya. At syempre, itong si ate medyo may edad na. Oy sis, lumalaban siya, bawal yan. At nakipagtalo siya sa amo niya. So ayun, walang magawa yung amo niya dahil ayaw niyang magbayad. Bumili na lang ang amo niya ng bagong CCTV. Oh, ito pa, merong isang Pilipina doon na grabe ang nangyari. Syempre, pag nagpupunta kami sa mga public library, kailangan namin pumila para makapaglaro yung mga alaga namin. At syempre, habang naghihintay kami ng oras para makapasok sila at makapaglaro, yung mga bata is nagtatakbuhan. Meron din kasing walang mga yaya, so kasama lang yung nanay, so hinayaan lang yung mga bata nila or alaga na nagtatakbuhan. Meron namang may mga yaya, pero yung mga alaga sadyang hindi lang talaga nakikinig. At ang nagbabantay naman nakaupo lang habang yung alaga nagtatakbuhan. At ito na nga ang nangyari. Nadaganan ang 2 years old na bata sa mga nagtatakbuhan ng mga bata. At nauntog yung ulo niya sa sahig. Grabe kalakas ang paguntog sa sahig, mga be. At yung baby pala na ito, meron siya kasamang sister niya na medyo malaki na 10 years old. So naglalakad lang naman sila, hinahawakan siya ng sister niya. Kaso lang marami nga mga bata na tumatakbo at bigla ngang nadali yung baby. I know, dalawa pala sila ng sister niya. So nauna na tumba yung baby and then nadagana ng sister yung baby. Kumbaga yung baby is nasa ilalim, nasa itaas yung sister. Grabe ka scary, day. Ang daming dugo at alam nyo ba, ang yaya nun ay isang Pinay. So pumunta agad yung yaya niya at binuhat siya. Grabe, napakaraming dugo. Hindi ko na tinignan kung anong nangyari. Baka merong isang ipin doon na natanggal. Tsaka panigurado ang laking bukol nun sa noo. Ini-imagine ko palang grabe na yung panginginig ko. Parang ako yung natakot para kay ate ba. Imagine sa mga sitwasyon na ganun. Ikaw talaga yung sisisihin anong ginagawa mo, bakit hindi mo nasundan. Tapos hindi ko alam kung anong ginawa ni kabayan doon sa chair, baka nag-cellphone siya. Nakakatakot talaga. Tapos panigurado yung amo nun request noon kung i-review yung CCTV kung anong ginawa ng yaya niya. Kaya naman kung nag-aalaga kayo talaga ng bata, pag nasa labas kayo, iwasan talaga mag-cellphone. Marami din ako mga kasabayan na mga kababayan na hinahayaan ng yung mga alaga tapos sila nagsi-cellphone. Ako nagsi-cellphone man ako minsan pero talaga priority ko talaga yung mga alaga ko. Diyos ko, itong mga alaga natin kadugtong na to ng buhay natin. Kaya naman their safety is our first priority talaga. So ayun, hindi ko na alam, pinag-usapan namin na grabe yung mga Pinay doon, natakot din kung ano mangyari kay ate. Baka panigurado si ate is tinerminate na or ano, iwan ko lang, sana wag naman sana. At alam nyo ba, dito sa Hong Kong may mga amo din na napakasama ng ugali, as in sobrang sama talaga. At yung mga katulong naman gumaganti sa mga bata. Actually hindi naman lahat, no, pero meron kasi ako nakilala doon na medyo naging friend ko na din, na gusto niya nang aalis sa amo niya by November. Tapos yung mga alaga niya medyo malaki na naman, 8 at 9 nagsusuntukan, hindi lang niya sinasaway. Hinahayaan lang niya magsuntukan doon. Tapos yung alaga niyang babae nagsusumbong sa kanya, hindi niya pinapakinggan. Diyos ko, ang dami kaya mga Chinese na nakatingin. Hindi ko din siya pinagsabihan, ay bantayan mo ang alaga mo, bakit ang daming nakatingin.
Kasi naman mas matanda siya sa akin and probably alam niya na yung kung anong ginagawa niya. Delikado din kasi dito pag hindi mo binabantayan yung mga alaga or iba yung ginagawa mo sa labas. Pag lumabas kayo nakasama mo yung alaga mo kasi nga marami din dito na i-video ka at ipopost ka sa mga page ng mga employer.